ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako." Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya, at higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha." Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol, upang maparangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay power. Sa ating buhay, maraming bagay ang hinahanap natin: katiyakan, direksyon, pag-asa, at higit sa lahat, kapangyarihan upang baguhin ang ating sitwasyon. Kapangyarihan laban sa sakit, laban sa kahinaan, laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Ngunit madalas, hinahanap natin ang kapangyarihang ito sa maling lugar, sa sarili nating kakayahan, sa impluwensya, sa pera, o sa kontrol sa buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakilala sa atin ni Jesus ang isang kakaibang uri ng kapangyarihan. Isang kapangyarihang hindi lamang panglabas, kundi nagbibigay buhay, naghahatid ng kaligtasan, at nagmumula mismo sa Diyos Ama. Kaya ang isang salitang maaring magbigay buod sa mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw nito ay power, kapangyarihan. Nagsimula ang Ebanghelyo sa isang kontrobersya. Sinabi ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon,
at ako rin ay gumagawa. Dahil dito, lalo pang nag-ngit-ngit sa galit ang mga Hudyo. Hindi lamang dahil sa paglabag niya sa Sabbath, kundi dahil tinawag niya ang Diyos na kanyang Ama. At sa ganitong paraan, ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Si Jesus ay hindi lamang guro o propeta, siya ay may kapangyarihan ng Diyos. Ngunit anong klaseng kapangyarihan nito? Mga kapatid, sa mundo, ang kapangyarihan ay kadalasang nauugnay sa dominasyon, pangingibabaw, ang kakayahang kontrolin ng iba, yung magdikta, magutos, magpasunod. Ngunit ang kapangyarihan ni Jesus ay kakaiba. Ito'y kapangyarihang nagbibigay buhay. Sinabi niya kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman ang anak ay nagbibigay buhay sa sinumang kanyang naisin. Ito ang sentro ng mensahe. Ang kapangyarihan ni Kristo ay kapangyarihang magbigay buhay. Kaya nga mga kapatid, lahat tayo ay naghahanap ng buhay. Naghahanap buhay. Hindi lamang biological life, kundi isang buhay na may kahulugan. May mga taong buhay sa pisikal, ngunit patay ang kalooban. Pagod, sugatan, nawawala ng direksyon o ng pag-asa. May mga taong gumigising araw-araw ngunit wala namang sigla. May mga taong naglalakad ngunit walang patutunguhan. Kaya ang tanong ay, saan natin hahanapin ang buhay na ito? Sinasabi ni Jesus, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang tunay na buhay ay hindi lamang resulta ng ating pagsisikap. Ito'y biyaya na nagmumula sa pakikinig at pagtitiwala sa salita ng Diyos. May isa pang mahalagang bahagi ng ating ebanghelyo, ang usapin ng paghuhukom. Sinabi ni Jesus na ang Ama ay ibinigay sa Kanya ang kapangyarihang humatol. Ito'y isang katotohanan na kadalasang kinatatakutan ng tao. Kapag naririnig natin ang salitang paghuhukom, abay iniisip natin agad ang parusa. Ngunit ang paghuhukom sa konteksto ng ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa parusa. Ito'y tungkol sa katotohanan. Ang paghuhukom ay ang pagbubunyag ng tunay na estado ng ating puso, ng kalooban. Sa huli, hindi ang Diyos ang naglalayo sa atin sa Kanya. Ang ating sariling pagpili ang nagtatakda kung saan tayo patutungo. Ang tumatanggap sa liwanag ay papasok sa buhay. Ang tumatanggi sa liwanag ay mananatili sa kadiliman. Kaya ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi lamang kapangyarihang magbigay buhay, kundi kapangyarihang maghayag ng katotohanan. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong suriin ang ating buhay sa liwanag ng katotohanan ito. Ano ba ang pinagmumula ng ating lakas? Saan ba tayo kumukuha ng direksyon? Kanino ba tayo nakikinig? Maraming boses sa mundo ngayon. Boses ng takot, boses ng kasinungalingan, boses ng tukso. Ngunit may isang tinig na tunay na nagbibigay buhay at iyan ay ang tinig ni Kristo. Kaya dito pumapasok ang isang napakalalim na paanyaya. Makinig. Hindi sapat na kilala natin si Jesus sa isip lamang. Hindi sapat na alam natin ang kanyang mga aral. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag pinakikinggan natin ang kanyang tinig at hinahayaan natin itong baguhin ang ating buhay. Sinabi ni Jesus, darating ang oras
na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang mga makarinig ay mabubuhay. Ito'y hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pagkabuhay muli sa huling araw. Ito'y tumutukoy sa ngayon, sa kasalukuyan. Sa bawat sandaling pinipili nating makinig sa kanyang tinig at tumugon dito. Sa bawat pagkakataon na pinipili nating magmahal kaysa magalit, magpatawad kaysa magkimkim, magtiwala kaysa matakot. Iyon ay isang uri ng pagbangon, isang uri ng bagong buhay. Kaya sa huli, ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi mapanupil, kundi mapagpalaya. Hindi ito sumisira, kundi nagpapagaling. Hindi ito nagdadala ng takot, kundi ng pag-asa. Ngunit ang tanong ay nananatili. Tinatanggap ba natin ang kapangyarihang ito sa ating buhay? O mas pipiliin pa rin ang sariling kontrol, kahit alam naman nating ito hindi sapat? Mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik. Panahon upang ibigay muli ang ating buhay sa Diyos. Panahon upang kilalanin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa atin. Ito'y nasa Diyos na nagbibigay buhay. Sama-sama tayong magtanong ng sarili. Sa ating buhay, saan ba natin hinahanap ang tunay na kapangyarihan? Sa sarili ba natin o sa Diyos na nagbibigay buhay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na buhay. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Sa aming kahinaan, Ikaw ang aming lakas. Sa aming pagdududa, Ikaw ang aming katiyakan. Nawa ang iyong kapangyarihang nagbibigay buhay ang patuloy na magbago at magpabanal sa aming puso. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan mo kapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.